Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa mga natitirang araw ng August 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Pwede rin naman na gawin nyo na lang energy, yung gender, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Pwede rin naman ganon. Basta tugma siya sa sitwasyon nyo, ganoon na lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, sa case na to, well, ito kasi lahat yan na ano na, separation. Oh my God. Bakit kaya? Ito kasi nag-away, oh. May pagkakagulo. Ito, sabihin natin, nagkagulo due to foolishness. At ayun nga, may umalis. Ano kaya itong chaos dito? Ay, ganito pala dapat. Ano ang chaos na to? Alamin. Para bang hindi matapos-tapos na problema tungkol sa pera. Ewan ko. Parang pera ang ugat ng gulo. O trabaho. Niloko sa pera, walang trabaho. Basta ganon, dun lang iikot sa topic ng career at pera. Utang, buong sa utang, pwede rin. Basta pera, career. So again, nangyari na to in the past at nangyayari pa rin sa present. So, paulit-ulit na lang siyang problema dito. Hindi na matapos-tapos. Kaya nga, insurmountable problems. Hindi na malampasan. O business. Anyways, hindi naman lahat tayo tatama ng reading na to. Yung iba lang sa inyo. Pero syempre, may iba naman na walang korelasyon, di ba? May iba na meron. Pero probably, katama to sa in a relationship dahil may lovers tayo eh. Baliktad eh. So, naghiwalay o na-disconnect. So, kung in a relationship to, doon lang to tatama sa in a relationship. Hindi kasama yung single. Kung in a relationship, sino yung possible partner dito ng Capricorn? Libra o Cancer. Cancer. Mahaba pa yung oras. Sa pang spread, dahil mahaba pa ang oras. Dalawang deck lang kasi ako ngayon eh. Usually 3. Dapat kasi 8 minutes lang. Kaya lang, pag 8 minutes, wala masyado nanonood. Dahil may mahina yung watch time. Dapat habaan. Mga 10 minutes lang kasi. Marami akong nakabuling readings. Dahil nitong mga nakarang araw, wala akong masyadong nalagay. Due to personal problems. Mga 10 minutes lang dapat. Kasi kung tatlong deck, hahaba to po show.
Kaya kinuntian ko lang. Naging 2. Eh, ano naman to? May energy tayo ng babae. Feminine energy o literal na babae. Alin man dyan. Okay? In a relationship siya. Wala siyang anak. Ay, may anak pala kasi na-partneran nito. Pero kung wala to, wala siyang anak. Eh, since meron pala nito, edi may anak yan. In a relationship, may anak. Pero siguro live-in sila. Pero hindi yan kasal. Although nakalagay dun marriage. Pero sa pananaw ko lang, ang 10 of cups sa akin lang. Okay? Dahil iba-iba naman ng way natin ng pag-read o pag-interpret ng cards. Ang marriage para sa akin yung 10 of Pentacles kasi siya yung may kinalaman sa parang responsibility, mabigat yung energy sa madaling salita. Ito ano kasi, feelings lang to. Kaya hindi ko siya kina-classify na marriage. So, sabihin natin live-in. Pamilyado, live-in. Ayan, yung sitwasyon niya. Hindi kasal, live-in lang. Kaya lang di siya masaya sa relasyon niya. Kasi baliktad siya eh. Pag nakita ko ganyan, baliktad eh, hindi siya masaya. Alamin natin, bakit kaya? Ano eh. Yung kwento dito sa pangalawang spread natin, hindi to literally tutugma o tatama o magpo-focus o focus sa relationship. Ano to? Work-related issues. Kasi ano siya eh, parang may mga hindi siya kasundo sa workplace. So, yun lang yung tatamaan ng reading na to. Yung sinabi ko, babae o feminine energy, nag-live-in, may anak. Siya lang yung tatamaan nito, hindi kasama yung mga single o in a relationship pero walang anak, hindi sila kasama, ha? So, sinasabi ko dito, babae o feminine energy, may anak, nag-live-in. Nag-live-in na niya yung boyfriend niya. Hindi sila kasal. Bago matapos ng buwan na to, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, asahan na natin na yun nga, hindi siya magiging masaya. Baka maapektuhan yung kanyang relasyon dahil sa mga problema niya sa workplace. Kasi nga, dun sa workplace, mukhang may mga kontrabida doon na magpapainis o magpapabuisit sa buwan niya ng August. So, yun yung description. Tingnan natin. Sino ang katamaan ng reading na to? Sino yung possible partner? Although, hindi naman relationship yung topic natin. Pero again, ang sabi ko nga eh, ang katamaan nito ay taong in relationship. Yun lang. Na hindi kasal, nag-live-in, may anak. Sino yung possible partner nun? Gemini, Pisces. Ayan, ito na last card natin. O, last deck. Kaya lang baliktad pala. Coach. Ano kaya to? Oh, gift. Ano kaya to? Well, makakatanggap ang iba sa inyo ng gift. Mula sa kanilang teacher siguro. O baka kayo yung mag-give ng gift sa teacher ng iba sa inyo. O teacher nyo. Kasi pwede namang vice versa to. Basta may someone na mag-give o makaka-receive ng gift. Probably yung sender
O receiver ay teacher, advisor, coach Coach, teacher nang galing sa knowledge. Boss, siguro. Kasi may obedience, parang well-respected. Boss siguro. O someone na knowledgeable. So, anyone na professional siguro. Di ba? Na parang hihingian nyo ng tulong. O advice. So, sabihin natin, doktor. Di ba? Prof. Teacher na pala yun. Doktor. Police. O basta professional sa kanyang trabaho. Ganyan. Ang dating dito. So, ulitin ko, either kayo yung mag-send o makaka-receive ng gift na to at yung other person bukod sa inyo na pwedeng maka-receive o mag-send ng gift nga kasi pwedeng vice versa ay someone na professional sa work niya, ha? Boss, advisor, teacher, professional in general. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.